May pupuntahan ako ngayon mga amigo kaya nakabihis ako. Sasakayan ako ng sasakyan at magmaneho papunta ng airport dahil ang aking flight 8:30 ng umaga. Kaya maaga pa akong gumising dyan para magbihis at maghanda. Iniwan ko ang sasakyan sa parking area. Kukunin ko na lang pagbalik ko na. Tamang-tamang dating natin kaya pumila na rin ako para mag-check-in. Tambay-tambay muna ako dito habang naghihintay sa aking oras at marami ng tao dito sa loob at sa labas. Pumila na rin ako sa GD para bumili ng pagkain at ito ang aking almusal na kakainin. Mushroom soup, tinapay na asado, ensaymada at green tea. Kain tayo mga amigo, ang sarap ng almusal ko. Mas mabuti nang may laman ng tiyan kahit konti lang para mamaya may lakas pa tayo dahil mahaba-habang biyahe pa ito. Iniwan ko pala sa parking area ang sasakyan. 120 pesos ang bayad per day dyan. Bali 4 na araw ko siyang iiwan. 480 pesos ang aking babayaran. Hinahakot at kinakarga na nila ang mga gamit habang kami pumipila dito sa mainit. Salamat kami nakapasok na pero hanggang dito ay mainit pa. Chill-chill lang ako dyan habang tanaw ko ang malaking electric fan. Si ma'am na maganda nag-demonstrate kung anong gagawin ng mga pasahero. Ang lahat nakatingin pati si Lolo. Malamig na sa loob dahil umaandar na ang eroplano. Kaya nakahinga na ang mga tao. Pero dahil mainit kanina, ang daming nagrereklamo. Ito'y kumuha na ng buwelo at makbo ng matulin. Hanggang sa paglipad niya, ako'y nakatingin. Dito na tumambad sa akin ang kagandahan ng Himpapawid. Sarap tingnan ng lugar at mga bukid. Agaw pansin naman ito ang mga ulap sa Kalawakan. At ang Himpapawid ng Davao sarap tingnan. Isa sa pinakamalaking syudad sa Pilipinas ang Davao. Isa rin sa pinakamaraming populasyon sa Mindanao. Umabot sa 1 oras at kalahati ang biyahe mula Iloilo hanggang dito. Bumaba na kami at maglalakad na naman. May dala na kaming payong para hindi kami mainitan. At iniwan na namin ang payong dyan. Dumaan kami dito sa arrival. At naghihintay na sa labas ang kanilang mga mahal. Nagtanong ako sa guard kung saan ang sakayan ng tagom na bus. Kaya nandito na ako naghihintay sa labas. Aircon na ba sana ang gusto kong masakyan. Kaso walang dumaan. Pero okay na rin ito kasi mahangin. At makikita mo ang Davao kahit saan ka tumingin. Bumaba ako ng Tagum Gaisano at kumain ako ng Jollibee nila dito. Kasi gutom na ako. Kinabukasan pumunta kami sa ilog ng mga kasama ko. Marami kaming nakuha na Taiwan shell dito. Nakalagay sa net para sigurado. Nag-enjoy ang mga bata maligo sa ilog. Pagtakas nila ang kanilang mga paa sa putik lumulubog. Dito kami sa Asunsyon tumira at natulog. Ito na siguro ang bakasyon ng mga bata na hindi nila malilimutan. Dahil marami silang lugar na nakita at napuntahan. Kasama pa nila magbanding ang kanilang mga pinsan. Lumubog ang paa ko sa putik pero masarap pa rin dito bumalik. Dead river ang ilog nila pero di naubusan ng tubig. Bakit kaya? Ilang taon na kahit pag-init pa. Dito naglalakad kami papunta sa aming pupuntahan dahil doon marami pang shell na pagkukunan. Ang sarap maglakad lalo na pagkasama mo ang iyong mga kaibigan dahil masaya ang kwentuhan at tawanan. May nakita ako dyan na prutas ng tino-tino. Siyempre kinain ko ito dahil masarap at pampadalino. Last na kumain ako nito nung elementary ako. Marami ito sa amin sa palayan. Tumutubo lang kahit saan. Masarap ang lasa pag iyong nagustuhan. Nag-interview ako dyan kay kuya about sa saging kung paano siya mag-alaga. Pag uwi namin, naghanda na kami ng almusal para sabay-sabay kaming lahat kumain pagkatapos magdasal. Magpasalamat sa biyaya na galing sa may kapal. Kami namangha na sa tabi ng daan ang mga kalapati. Sanay na sila sa tao kahit gabi at tanghali. At sanay makita namin kayo uli. Nadaanan namin ang sangguniang panglungsod ng Davao. Pag nandito ka, hindi ka maliligaw. Ang ganda ng lugar nila dito. Pag uwi mo sa inyong lugar, marami kang ikukwento. Bumili ako ng durian dahil ito ang sikat sa kanila. Kaya pagbalik namin ng Iloilo, marami kaming dala. Sa pagkain ng durian, sarap na sarap si ate. Parang kumakain lang siya ng tsokolate. Ang mangustin nila ay mayroong 25 pesos at 35 kalahati. Sa presyo ng mga prutas nila, ako'y napapangiti. Ang sarap dito kumain at mamalingke. Dito sa syudad nila ay matraffic na rin. Kaya habang naghihintay ka, kumanta ka na lang ng mga awitin. Masarap siguro magbike dito para ang lugar nila madali mo makabisado. Siyempre pagkatapos nating bumili ng mga prutas ay oras nang matikman ang kanilang mga katas para makabili ulit tayo bukas. Kinabukasan pumunta kami sa Philippine Eagle Center at namangha kami dito sa mga nakikita namin partner. Anong pangalan ng lizard na yan? Huwag ka munang umalis kaibigan. At excited kami habang naglalakad kami dyan. Ang una naming pinuntahan at nakita itong tahimik na malaking buhaya. Pero bakit nandito ka?
Kahit saan kumakalat na sila. Nagpa-picture na ako sa kanya para ipakita sa kanya mga kasama. Nakakatakot naman itong ahas. Mag-ingat ang mga asawa niyo, baka matuklaw sila sa labas. Sa sobrang excited na dapa si Paul. Buti na lang hindi siya nakaroon ng bukol. Kaya tawanan kami dyan ni Eli. Human crocodile daw na walang malay. At yan ang unang eagle na aming nakita. Iba't ibang uri pala ang mga lahi nila. Ito ang white sea eagle. Siya siguro ang nakikita natin na kumakain ng isda, mga angkel. Ang gaganda ng mga landscape, pero mag-ingat ka baka may dumaan na snake. Sila, ang magaganda kong kasama. Ito ang pinakamaganda. Siya naman si Enchanting Kagitingan, pero bawal natin siyang lapitan. Umaabot sila ng 8 kilos, ganun kabigat. Kaya kaya nilang lumipad na may binubuhan. Matatalas ang kanilang mga kuko. Pag umawak ito, papasok hanggang sa laman mo. At sila ay malalakas, kaya nilang lumipad ng mataas. Dumaan sa tabi ko ang mahabang ahas. Buti na lang takot siya sa akin, kaya siya tumakas. Alam niya siguro na pumapatol ako sa kanya. Kaya sa kabila ang daan niya para safe siya. Ang deer pala ay para ring kambing ang itsura. Kaso wala siyang sungay at bigote sa baba. Ito na yata ang magandang agila. Napakalaki niya. Agaw pansin naman itong mga unggoy. Ang iba dyan umakyat sa kahoy. Pinakain ko siya ng fried chicken ng Jubilee. Hinagis ko sa kanya pero di pa siya ready, pare. Oh, hindi siya. Oh.